Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rina, hindi ko totoong pangalan. Ako ay 28 anyos na, may asawa at isang anak, habang nagtatrabaho naman ako bilang isang admin staff sa Gawing Pasay. Gusto ko lang i-share sa inyong lahat ang hindi malilimutang karanasan ko sa piling ni Tony, ang kumpare naming lihim ko ring naging crush noong high school. Maraming nagkakagusto kay Tony noon dahil nga miyembro ito ng basketball team, habang ako naman ay walang ibang ginawa kung hindi tumambay sa oval habang pasimple siyang tinititigan mula sa malayo. Maliban sa gwapo at matangkad, ay maganda rin ang pangangatawan nito dahil sa pagiging athlete niya. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 5'8" ang height ni Tony. Nakakahiyamang sabihin, pero hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kong napanaginipan si Tony hanggang sa makapagtapos kami ng high school. Hindi kami nagkaroon ng chance para maging close. Halos hindi rin kami nagkakausap na dalawa dahil bilang lang naman ang kaibigan ko ng mga panahong yun. After 10 years, nabuo ang group chat namin at doon kami naging close sa isa't isa. Pakiramdam ko na wala ang hiya ko sa mga klase namin, maging kay Tony. Minsan nakakapalitan ko pa nga siya ng jokes at pakiramdam ko nga, sinasadya niya ring gumawa ng paraan para maagaw ang atensyon ko kahit iba naman ang kausap ko sa GC. Nauwi sa kulitan at asaran ang mga araw na dumaan. Hanggang sa minsan nagkakamustahan na rin kaming dalawa in private. Kinukulit ka na naman ba ng mga classmate mo? Tanong ng asawa kong si Rafael nang mapansin itong natatawa ako habang hawak ang aking cellphone. Tumango naman ako kaagad sa kanya at sinadya pang ipakita ang biruan naming magkakaklase sa chat. Tuloy daw ang reunion ng batch namin sa susunod na buwan, mahal. Wala bang balita sa mga kaklase mo? Alam ko kasing hindi ako pwedeng pumunta nang hindi siya kasama, lalo na't sa parehong eskwelahan lang naman kami nakapagtapos ng high school. Mas nauna lang siya sa akin ng 1 taon dahil senior namin siya noon at hindi ko akalaing muling magkukrus ang landas naming dalawa pagkalipas ng mahabang panahon. Mataas na ang posisyon nito noon sa unang kumpanyang pinasukan ko, kung kaya't akala ko'y hindi na siya mamamansin sa akin. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana at iba pala ang plano nito para sa aming dalawa. Nagulat na lamang ako nang niligawan ako ni Rafael. Hanggang matapos ang ilang taong relasyon ay nagpakasal din kaming dalawa. Kapag pumunta ako, paniguradong gastos na naman. Hindi ba't may pinag-iipunan tayong equity para sa kukunin nating bahay? Anya tsaka bumuntong hininga pa sa harapan ko. Lihim akong napakagadlabi nang maisip na tama ang sinabi ni Rafael. Hindi kasi talaga maiiwasan na maglabas ng pera kapag reunion, kahit sabihing may mayayaman naman kaming schoolmates na willing maging sponsor para sa t-shirt at bumabahang alak at pulutan. Minsan lang naman sa 1 taon, mahal eh. Hindi naman siguro tayo gagastos ng malaki kung sasaglit lang tayong dalawa. Ramdam kong nakukulitan na siya sa akin. Kung kaya't nagmamadali lang ako nitong hinalikan sa pisngi bago sinabing malilate na raw siya sa trabaho. Babawi ako next week, okay? Kailangan ko lang talagang mag-overtime ngayon at may bisitang pupunta sa planta. Napatango na lamang ako kahit pakiramdam ko ay naiwan akong nakalutang sa ere dahil sa naudlot naming usapan. Mabigat man sa pakiramdam, pero wala akong nagawa kung hindi banggitin sa mga klase ko ang naging desisyon ni Rafael dahil ayokong umasa silang makakarating ako kahit hindi naman pala. Pass muna ako ngayong reunion, guys. Medyo marami kasi kaming inaasikaso ng asawa ko eh. Pahingi na lang ako ng number kung saan pwedeng mag-send ang pera para makapagbigay ako ng kahit konting pang soft drinks ninyo. Magkakasunod ang mga natanggap kong reply mula sa mga babae kong kaklase dahil totoo namang ito ang unang beses na pupunta ako ng reunion.
Pero sa dinami-dami ng chat, ay iisa lang ang umagaw ng pansin ko. Akala ko pa naman magkikita na tayo ulit, Rina. Pinigilan ko ang muntikan ng pagtalo ng puso ko ng mga oras na iyon. Parang bumalik tuloy ang kabang nararamdaman ko kapag hindi sinasadyang nagtatama ang mga mata naming dalawa sa oval noon, kahit alam kong hindi naman talaga siya sa akin nakatingin. Malay mo next time, magkita na tayong dalawa. Huwag mong kalimutan ng chocolate mousse ha, sabi ko pa. Akala ko sasakyan ito ang biro ko sa group chat. Pero nabigla na lamang ako nang makatanggap ng private message mula kay Tony. Anong complete address mo? Ipapadala ko ang cake mamaya. Bahagya akong kinilig sa mga nangyayari, pero pinigilan ko pa rin ang nararamdaman ko sa kadahilan ng may asawa na akong tao at hindi rin naman pwedeng may maramdaman ako sa kanya. Hanggang friends na lang talaga kami. Joke lang yun, Tony. Sineryoso mo naman agad. Biro ko sa kanya. Hayaan mo at bibilhan ko na lang sa Red ang inaanak mo kapag nakalabas kami. Mabilis naman siyang nag-reply sa akin. Ibigay mo ng address mo bago pa magbagong isip ko. Dahil na rin sa pangungulit nito at kagustuhan kong matikman ang mga ginagawang cake ni Tony, ay pumayag na ako sa kagustuhan niya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ako makapaniwalang ang maangas at silent type na varsity ng basketball team namin ay magiging isa palang pastry chef. Habang hinihintay ang nasabi nitong delivery, ay hindi ko mapigilan ang huwag mapaisip. Paniguradong selos lang ang aabutin ko kapag nalaman ng asawa kong medyo nagiging close kaming dalawa ni Tony. Dahil minsan ko pa namang nabanggit sa kanyang naging crush ko ito noong high school kami. Baka kapag nalaman niyang dito galing ang cake mamaya, ay magkatampuhan pa kaming dalawa. Pero kahit anong pigil ko, ibang klase ng excitement ang nararamdaman ko nang marinig ang magkakasunod na doorbell mula sa labas. Hindi ako nagdalawang isip na pagbuksan ng gate ang delivery rider habang hinihintay ang ibibigay nito sa akin. May hinanda pa nga akong tips sa kanya dahil alam kong hindi madali ang trabaho nito, lalo na ngayong sobrang init na ng panahon. Ang ganda mo pa rin, Rina. Agad akong napatingala sa lalaking nasa harapan ko. Doon ko napansing hindi pala to nakasuot ng uniforme ng common delivery rider, kung hindi isang normal na binik t-shirt, maong na pantalon at jacket. Tony? Hindi makapaniwala kong tanong. Doon tuluyan na nitong pinakita sa akin ang mukha niya, kung kaya naman literal na natulala ako sa kinatatayuan ko. Huli ko siyang nakita noong binyag ng anak namin, kahit sabing proxy lang sana ito ng ate niya, dahil napilitan siyang tumayong ninong dahil kailangang mapirmahan mismo ang baptismal certificate. Muli nitong inabot sa akin ang hawak na box, pero hindi naman nakisama ang mga kamay ko. Gusto mo bang magmerienda muna? Naglalaro ang anak ko sa loob. Ramdam ko man ang namumuong laway sa aking lalamunan habang naglalakad siya sa likuran ko, pero hindi ako nagpatinag sa kabang nararamdaman. Iniisip ko lang na hindi para sa akin ang hawak nitong cake, kung hindi para sa aking anak na excited namang sumalubong. Mag-bless ka sa ninong mo, anak. Namilog pa ang mga mata nito habang nakatingin sa akin dahil alam kong ito ang unang beses na magkikita silang dalawa. Ninong po? Oo, siyang ninong Tony mo. Maingat naman itong nilapag ang hawak na box sa ibabaw ng mesa, tsaka hinarap ang anak kong mahalata pa rin ang gulat. Good morning po, sabi naman ng anak ko, tsaka inabot ang kamay nito para magmano. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ang ngiti ni Tony habang nakatingin kay Timmy, tsaka saglit na titingin sa akin bago muling titignan ng anak ko. Binaliwala ko ang naging reaksyon nito at nagpasalamat na lamang matapos niyang buksan ang cake. Halos mapatulo naman ang anak ko sa tuwa na may kasama pang mga palakpak dahil sa sobrang excitement. Sa totoo lang, hindi lang si Timmy ang natuwa, kung hindi maging ako. Wala kaming imikang dalawa ni Tony
habang tinitingnan ang anak kong busy na sa panonood ng cartoons habang kumakain ng cake. Kami naman ay magkatapat na rin nakaupo sa mesa. Pinaghanda ko pa ito ng black coffee kanina habang orange juice naman para sa aming mag-ina. Hindi siya kamukha ni Raf. Muntik na akong mapulunan dahil sa sinabi nito. Pero dinaan ko na lang sa biro ang usapan namin. Mas matapang kasi ang dugo ko kaysa sa tatay niya. Bahagya siyang natuwa habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang huwag ma-conscious dahil pakiramdam ko ay may dumi ako sa mukhang hindi matanggal-tanggal kanina pa. Sabi ng mga matatanda, kung kamukha daw ng tatay ang anak, ibig sabihin mahal na mahal siya ng nanay. Pero kung hindi, sinadya kong putulin ang sinasabi nito sa pamamagitan ng cake na nasa harapan naming dalawa. Ikaw bang nag-bake nito, Tony? Ang sarap. Mas masarap pa kaysa sa mga nabibili kong commercial cake sa mall. Akala ko mawawalan siya ng gana sa ginawa ko. Pero mas lalo akong natunaw sa naging sagot niya sa akin. Masarap yan kasi may kasamang pagmamahal. Siguro kung nasa high school pa rin kaming dalawa, baka nahimatay na ako sa naging sagot niya sa akin. Pero ngayon, wala akong magawa kung hindi itago ang kilig at magpanggap na hindi ako naaapektuhan kahit konti. Akala ko magagawa kong ilihim sa asawa ko ang nangyari. Pero kinagabihan ay mabilis akong nabisto nang masayang nagkwento sa kanya ang aming anak. Pumunta dito si Tony? Hindi makapaniwala niyang tanong sa akin. Kinakabahan man, pero nagawa ko pa rin sumagot. Oo, niregaluhan niya ng cake ang anak natin. Pambawi daw sa ilang taong wala siyang paramdam nung nasa ibang bansa siya. Ganun ba? Tumangwala mga ko tsaka pinagpatuloy ang naumpisahan kong kasinungalingan. Ramdam ko kasi sa timpla nitong medyo naiinis siya sa akin dahil hindi ako agad nagkuwento sa nangyari. Akala niya nasa bahay ka. Balak ka sigurong yayain sa inuman. Pero sabi ko, next week na lang kapag wala ka ng overtime. Bumuntong hininga siya. Paano niya nalaman ang address natin? Sa group chat niyo? Kinakabahan man sa takbo ng usapan, pero patuloy lang ako sa pagsagot. Oo. Hiningi kasi ni Ira para makagawa daw siya ng listahan kung saan ihahatid ang t-shirt nang hindi makakapunta sa reunion. Sakto namang malapit lang palang cafe ng kumpare mo. Tumango naman siya sa akin hanggang sa naisipan kong bigyan din ito ng cake. Siya nga pala, binigay ko na rin kay Rose ang address natin. Sayang naman, may kasama palang jersey ang sponsor sa inyo. Ayaw mo ba talagang pumunta? Ilang minuto siyang natahimik. Pwede naman nating isama si Timmy. Paniguradong marami din namang mga batang sasama. Matiim niya akong tinitigan, tsaka napailing. Hindi din naman tayo makakapag-enjoy kapag ganun. Hayaan mo't kakausapin ko muna sila mama kung pwedeng sa Batangas muna ang anak natin. Sunduin na lang natin siya kapag wala na tayong hangover. Habang papalapit ng papalapit ang reunion, ay mas lumalawak din ang usapin naming dalawa ni Tony. Nalaman kong matagal na rin pala siyang may gusto sa akin, pero may girlfriend lamang ito na ubod ng silosa at clingy noon. Sa tuwing sinusubukan niya raw na makipaghiwalay, kung ano-anong sinasabi nitong pananakot na para bang katapusan na ng mundo kapag naghiwalay silang dalawa. Minsan nagawa rin naman naming pag-usapan ang buhay nilang mag-asawa. Pero nasabi nito sa aking 2 beses sa isang taon lamang kung pumunta siya ng Taiwan para bisitahin ng misis dahil abala ito sa pagmamanage ng cafe. Akala ko doon na matatapos ang kwentuhan naming dalawa. Pero nang mabanggit nito sa akin, kung pwede ko raw sisilipin ang social media account ng misis niya, ay bigla na akong kinutuban. May problema ba, Tony? Tanong ko pa pero wala akong natanggap na reply hanggang sa naisipan kong gawin ang sinabi nito. Doon ko na kumpirmang may problema pala silang kinakaharap ng misis niya
at mukhang may kinakasama na itong ibang lalaki sa Taiwan. Habang naiwan ang asawa niya ditong nagsusumikap na mapalago ang negosyo para sana sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Kung sana niligawan na lang kita noon, Rina, siguro'y masaya na ako ngayon. Kung sana'y naglakas loob na lang ako tulad ni Rafael. Mas nauna mo naman akong nagustuhan kaysa sa kanya, di ba? Dumating na nga ang araw ng aming reunion nang walang ibang laman ang isipan ko kung hindi ang mga sinabi sa akin ni Tony. Ramdam ko kasi ang lungkot at pagsisisi nito habang naguguluhan naman ako kung paano ko siya matutulungan sa problema niya. Dapat ko ba siyang i-comfort? Paano? At sa anong paraan naman? Panay ang tingin sa akin ni Rafael nang marating namin ang auditorium. Nagkaroon ng konting welcome remarks mula sa principal na namumuno ngayon hanggang sa inumpisahan na nilang ipakilala ang batch ng alumni. Tahimik lamang akong nakatayo sa tabi ng asawa ko, pero ramdam ko ang pares ng mga matang nakatingin sa akin at nagpatuloy yun hanggang sa hinila ng isang classmate niya si Rafael para daw makapag-bonding sila saglit. Ganon din naman ako nang lumapit si Ira, tsaka nagpaalam kung pwede niya akong hiramin pero ibabalik naman agad pagkatapos. Dahil sa ayokong matawag na killjoy, ay uminom na rin ako ng punch. Saglit ko pang hinanap ng tingin si Rafael pero wala na ito sa kinuupuan niya. Hindi ko man lang napansin na umalis na pala ang batch nila papuntang disco area. Rina, pwede ba kitang makausap? Lihim akong napapikit nang marinig ang boses si Tony sa aking likuran. Kahit saglit lang, babalik din tayo. Bala ko sanang tumanggi pero nang makita ko ang lungkot sa mga mata nito, ay tuluyang nagbago ang desisyon ko. Dinala niya ako sa oval, sa eksaktong lugar kung saan ako palaging umuupo para titigan siya mula sa malayo. Kung noon ilang kilometro lang ang layo namin sa isa't isa, ngayon ay nasa tabi ko na si Tony. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Sa wakas, nasolo na rin kita kahit huli na, kahit hindi na pwede rin na. Humugot ito ng malalim na hininga hanggang sa napansin ko na lamang na naluluha na ang mga mata niya. Dito muna tayo. Gusto ko sanang tumanggi at baka mamaya nakabalik na si Rafael at mapansin itong wala ako sa pwesto ko. Ngunit wala na akong nagawa na maupo siya. Ramdam ko pa rin ang lungkot nito kahit abala na ang mga mata niya ngayon sa madilim na kalangitan. Parang isa-isa niyang tinitingnan ang mga bituin doon, tsaka bahagyang titingin sa akin. Dapat talaga, nilapitan na kita noong pwede pa kitang abutin, Rina. Alam ko namang may gusto ka sa akin, pero mas pinili kong magpakatanga. Ilang segundo rin kaming nagkatitigan, hanggang sa hindi ko na namalayang nakasandal na pala ang ulo nito sa balikat ko. Ikaw naman kasi, Tony eh. Pinaramdam mo sa akin na imposibleng magkagusto ka sa katulad ko. Ikaw ang mahirap abutin sa ating dalawa noon, hindi ako. Ngumiti lamang ito. Tama nga sila, na nasa huli ang pagsisisi ano. Walang nagsalita sa aming dalawa. Pagkatapos, pero nagsasagutan naman ang mga hininga naming unti-unti nang bumibigat habang tumatagal. Papayag ka ba kung sakaling nakawin kita sa asawa mo? Ngayon lang, Rina, maniwala ka. Anya na nagbigay naman ng hindi maipaliwanag na init sa katawan ko. Pinagmasdan ko siya ng mabuti hanggang sa muling bumalik sa alaala ko ang Tony na pinagmamasdan ko lamang mula sa malayo noong nasa high school pa lamang kami. Para magkaroon tayong dalawa ng closure, kahit hindi naman naging tayo, ganun ba? Subukan ko bang pigilin ang aking sarili, ngunit tuluyan akong bumigay nang tumango siya. Tsaka walang pasabing inangkin ang mga labi ko. Pigilan ko man pero hindi ko kinaya hanggang sa pareho kaming nagpadala sa kasalanang bunga ng pananabik na nararamdaman namin sa isa't isa. Hinila ako ni Tony papunta sa storage room at nagulat ako dahil may susi siyang dala. Sa loob nun ay unti-unting kinalas ni Tony ang mga suot niya, pati ako. Maliman kong iisipin, ay gusto ko talaga ang mangyayari. Agad niya akong hinalikan sa labi at bumaba pa yun sa aking leeg. Hanggang sa tuluyan naming sinulit
ang aming nakaw na sandali. Para akong mababaliw kay Tony dahil sa pagiging mapangas nito at ilang saglit pa ay tuluyan na kaming nakarating sa alapaap. Baka patayin ako ng asawa mo kapag nalaman niyang ginawa natin. Sabi pa nito habang nag-aayos kaming dalawa ng sarili. Namumungay ang mga mata naman akong tumingin sa kanya at saka umiling. Wala naman siguro. Ngayon ko lang nga nalaman na hindi mo pala binalik ang susi ng lumang storage room. Sinadya mo ba? Dahil alam mong babalik tayo dito? Grabe ka, Tony. Pareho kaming natawa hanggang sa napagpasya naming pumalik sa venue. Mabuti na lang at hindi pa rin nakakabalik ang asawa ko kasama ang mga classmate nito. Sabihin mang nakaw na sandali ang pinagsaluhan naming dalawa ni Tony. Pero pakiramdam ko ay totoong nagkaroon kaming dalawa ng closure pagkatapos. Wala akong ibang hiniling ng mga oras na yun kung hindi sana maging masaya na rin siya at mawala na ang mga regret sa puso nito. Gustuin ko mang makibalita sa estado ng relasyon nilang mag-asawa, ngunit mas pinili kong huwag nang magparamdam dito pagkatapos ng reunion, alang-alang sa katahimikan ng aming pamilya. Hindi ko rin mabilang kung ilang beses kong ikinumpisal ang kasalanang nagawa ko sa piling ng aking high school crush. At sa uli, ay nasabi ko na lamang sa sarili kong mananatili itong lihim na karanasang hindi ko dapat ulitin. Ayokong sayangin ang buhay na mayroon ako ngayon. Ayokong mawalan sa akin o mawala sa akin ang taong nagmahal at tumanggap sa akin na mga panahong nag-uumpisa pa lamang ako at patuloy na nagsasakripisyo para sa aming pamilya.